Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonero. Nais ko pong i-acknowledge o kilalanin yung po mga nagpapadala po sa atin ng mga mensahe. Sapagkat dito po sa ating computer, abay tuwing ako po ay magsusulat na ng aking pong piyesa para po sa aking susunod na aklat, na-inspire po ako dito sa mga nagsasabi na sila raw po ay nakikiisa sa kawal ng demokrasya. Halimbawa si Zian Markel ng Hong Kong. Yung iba ay hindi ko alam kung tunay na pangalan to, pero basahin ko na rin po. Sky Galvez, Consuelo Sandoval, Karang Junior De Leon. Ito, kilala ko to, si Karine Renan Padilla ng Baler, Reggie Estrella, Conchita Castillejos. Yung iba, hindi ko po maaaring banggitin sapagkat hindi ko po kabisado na baka po sila nervyusin sa magiging reaksyon ng ating po mga militar. Alam po ninyo, habang tayo po ay natatakot, lalo po lamang natin pinapalakas ang loob ng mga nangaapi po sa atin. Habang tayo po ay gumagamit po ng mga fake names o kaya pag-ilag sa ating po mga identity, naintindihan ko po yan. Sapagkat ayaw po ninyong malagay sa alanganin ng inyong pamilya o ang inyong buhay sapagkat masyadong mabangis ito pong administrasyon na ito. Itong administrasyon na ito, dapat po ay nire-respeto, minamahal, hindi po kinakatakutan. Ang nangyayari po ngayon, takot na takot ang ating mga kababayan, magsasabi lamang sila na mahal nila ang kanilang bansa. Abay, natatakot na po sila, nininervyos na. Ngunit, paminsan-minsan, meron po mga dumarating. Eto, bahala na. Babanggitin ko na pong pangalan sapagkat mukhang matapang naman po yung kanya pong paninindigan. Ang pangalan niya po ay Romeo O. Hindi ko na rin babanggitin muna yung kanyang surname. Siya po ay taga Cavite. Ang sabi niya, kailan po tayo magsasama-sama upang patarsikin ang mga komunistang inchik na sumasakop sa ating bansa at patarsikin natin sa Malacanang ang traidor na si Duterte. Handa po kong lumaban at mamatay alang-aling sa ating inang bayan. Alang-alang sa ating inang bayan. Marami pa po ang mga nagbibigay po ng mensahe rito. Papasalamatan ko na lamang po yung ilan. Pag kayo po ay handang magpabanggit ng pangalan po ninyo, paki-text po uli ako o kaya paki-email sa akin o kaya paki-messenger o Viber. O doon po sa Facebook, yung kawal ng demokrasya, ako po yan. Ngunit hindi ko po mapipigil ang aking sarili sa pagdambana at pasasalamat kay Miss Lori ng Sydney, Australia. Alam ko nakikinig si Miss Madam Lori Loreto sa Sydney, Australia. Alam po ninyo, nakarating na po ako dyan sa Sydney, sa Australia, doon po sa King's Cross. Napakaaga magsara ng mga butik at mga restaurant, dyan po, mga shop dyan po sa Sydney, Australia. Alas 6 pa lamang ay naghahanda na po sila ng pagtulog o pagtahak ng gabi. Ngunit alas 5 pa lamang gising na po at alas 6 marami na pong tao sa kalsada, marami na po nagja-jogging ng alas 5 ng umaga, bagamat ito'y madilim pa. Ako po ay nagpapasalamat sa kabaitan ng mga taong mga kababayan natin dyan po sa Sydney, Australia, na kung ako po ay nagja-jogging diyan, abay, sinasalubong po ako at sinasabi lang, pamilya na mukha mo sa akin at ikaw ay Pilipino. Sabi ko, opo. Bakit po napakatangkad ninyo? Abay, medyo may diferensya po siguro ang aking pong mga molecule sa katawan sapagkat medyo napatangkad po tayo ng konti.
Ang sabi po nila, nagagalak kami at meron isang Pilipinong pareho mo, napapanood ka namin sa YouTube, sa Facebook. May maraming pong salamat. Ibig sabihin, pag kayo po ay nagsusubscribe sa akin pong YouTube account, ang ibig sabihin, para po ba kayong nakikiisa sa akin pong paninindigan na labanan natin ang pananakop ng China. Kaya nga po, lumalakas po ang aking loob, lalo po sa akin pong nalalapit na pupunta po sa Amerika at akin pong ilalahad doon ang aking mga sumbong at akin pong panunumpaan yan at gagamitin ko ang Magnitsky Law at doon na rin po sa ICC, International Criminal Court na kung saan dala-dala ko ang mga personal records ng aking pag-iimbestiga bilang isang veteran journalist doon po sa journal ng patayan sa ating pong sariling bansa. Ganun pa man, atin po muna siguro babalikan yung ating pong paninindigan na ang ating pong bansa ay masyado na pong tuloy-tuloy na naduduhagi, tuloy-tuloy na tayo po ay sinasakop. Alam po ninyo, nung isang araw, sumulat po sa akin, nag-text sa akin, ang isa po nating kababayan na media man, pasikreto lamang po, diyan po sa Davao City. Ang sabi niya, nag-overtime ang konsulado ng China doon sa Huna Subdivision, Davao City. At maraming pulis ang nagbabantay sa kanila at para po bang binibigyan ng proteksyon ang konsulado ng China diyan po sa Huna Subdivision, Matina, Davao City. Ang naging dahilan po nito ay napakaraming dumadagsa ng mga bagong dating na komunistang inchik na tinutulungan ng kanilang konsulado ng China upang sa ganun maproseso ng Bureau of Immigration ang mga papeles na illegal mula po sa China at bilang mga bagong Pilipino. Alam po ninyo, dito lamang sa mga komunistang inchik, ginagawa ito ng Bureau of Immigration na on the spot, bibigyan ka ng visa upon arrival. Pag dumating ka dito sa ating bansa, bibigyan ka na lamang ng visa. Sa ibang mga nasyonalidad, kinakailangan mag-apply ka. Halimbawa, ikaw ay galing sa Europa, sa Saudi Arabia, galing ka sa ibang bansa, maliban sa Communist China, mag-apply ka sa konsulado ng permiso na ikaw ay makabisita sa Pilipinas. Ngunit ang mga inchik espesyal sapagkat siguro dinidibdib nila yung pagiging probinsya natin ng China. Hindi po natin sila masisisi. Hindi natin masisisi ang mga komunistang inchik na nagnanais na sakupin ang Pilipinas sapagkat sa Pilipinas nakita nila napakaganda ng kanilang buhay. Sa Pilipinas nakita nila napakatanga ng mga Pilipino at ang mga Pilipino ay nagsisilbi agad, nagmimistulang atsoy at atsay agad ng mga komunistang inchik sapagkat doon po sa kanila sila ay sinisigawan. Ngunit dito nasiser po sila sapagkat meron po silang inaabot na 500 piso, inaabot ng mga pastillas sa visa. Kandara pa po mga Pilipino pag-siser, pagbibigay galang agad dito sa mga nananakop po sa atin. Sa Davao, ang sabi po sa akin, nung isa pong media man na nagsabi na rin na meron siyang personal na knowledge, alam ko nakikinig siya sa akin ngayon, meron siyang personal na kaalaman na napakalaki ng Shabu Laboratory dyan sa Tagum, sa Davao City. Nandyan po yung pinakamalaking nag-ooperate ngayon sa oras na ito habang ako po nagsasalita ng factory ng Shabu dyan mismo sa Davao City. At ang nagmamayari po na yung mga komunistang inchik sapagkat nakita niya di umano yung isang inchik na drug lord na pumapasok papalabas ng Panakan kung saan nandiyan po yung Malacanang of the South kung saan doon po nag-opisina si Ginoong Duterte, si Mr. Senator Bongo at sila Michael Yang na drug lord na inchik. Nandiyan po sila sa
Malacanang of the South ngayon sa araw na ito, sa oras na ito. Ngayon, dyan po sa Davao City, yung po nagbigay sa atin ng impormasyon na isang media man. Alam ko nakikinig siya ngayon. Paki-follow up mo sa akin yung report mo sapagkat ito ay gagawin po natin ng aksyon. Meron po tayong mga sekretong puwersa dyan sa Davao City na maaari mag-operate laban po dyan sa napakalaking Shabu Laboratory dyan sa Davao. At kung kayo natatakot sapagkat ang protector niyang drug na yan ay si Congressman Pulong Duterte, huwag po kayo matakot sapagkat ako po mismo ang hahawak ng kaso na yan. Meron po tayong mga operatives dyan po sa Mindanao at ako po mismo ang magbibigay ng direktiba sa kanila na trabahuin na yang malaking Shabu Laboratory dyan sa Tagum, Davao upang sa ganun mailigtas po natin ang napakaraming pinapatay dito ng mga inosente. Ngunit yung mga drug lord naglilipana dyan sa Davao City. Babalikan po natin ang pananakop, yung issue ng pananakop ng ating pambansa. So tapos na po tayo dyan sa Davao, tuloy-tuloy ang paglanding ng mga komunistang eroplano at komunistang mga barko dyan po sa wharf ng Davao City at sila ay protektado ng gobyerno dyan sapagkat ang mayor po dyan ay si Sara Duterte, ang congressman po dyan ay si Pulong Duterte, ang vice mayor po dyan ay si Baste Duterte, ang presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Rodrigo Inutil Duwag Duterte. Yan po ang sitwasyon po ng ating bansa. Bakit po tayo parati natin na papag-initan itong pangalan na yan? Sapagkat wala pong kalaban-laban, walang magawa ito pong ating mga military. Ang military po natin walang kakayanan na ipagtanggol tayo sa komunistang China. Bakit nila tayo papagtanggol? Bakit nila ipapagtanggol ang mga teritoryo ng Republika ng Pilipinas? Bakit gagawin ng military yan? Abnormal ba yan? Hindi po, new normal na ngayon. Ang ibig sabihin, may bagong kalakaran na, may bagong uri ng normalidad o normalcy, at siya po ay ang pagtatanggol ng interest ng Communist China na nagnanais na tayo maging probinsya ng China within 2 years at ang magiging first governor at vice governor walang iba kundi si Sara Duterte bilang gobernador, vice governor Rodrigo Inutil Duwag Duterte at ang magiging special liaison officer ay si Congressman Pulong Duterte at magiging special na alalay ng mga militar ng Inchik sa Davao ay si Senator Bongo na ginawa ninyong senador para magsilbi kay Duterte, magsilbi sa komunistang China. Ngayon, ang atin pong gagawin, sapagkat hindi naman po tayo papayag na ganyan na lamang ang sinasapit na ating bansa, igigit po natin na tigilan na natin, putulin na natin ang pakikipag-ugnayan ng ating bansa sa China. Let us abrogate whatever relationship we have with Communist China, with Beijing. Ang ibig ko po sabihin ay putulin na kung ano man yung mga ugnayan na yan. Ugnayan yan ay pang-ekonomiya, ugnayan yan pang-militar, ugnayan yan pang-diplomasiya. Lahat ng ugnayan na yan putulin sapagkat tayo niloloko habang tayo po ay nagpapaloko. Tuloy-tuloy ang pagdagsa nila dito sang-ayon kay Lacson, kay Senator Panfilo Lacson. Ang sabi niya, mahigit na 350,000 military officers ng People's Liberation Army nakapasok na dito sa kalunsuran. Mali si Lacson. Sang-ayon po sa aking informant dyan po sa Philippine National Police at sa Bureau of Immigration, meron na pong 3 milyon mga military in chick nakapasok po sa ating kalunsuran sa pamamagitan po
ng Pogo. Yan pong Philippine Online Gaming Operation. Niloloko tayo ng ating sariling gobyerno. Hindi po Pogo yan. Yan po Chinese Offshore Gambling Operation. Bawal sa China sapagkat dito sa atin ay pinapayagan ng gunggong na sa Duterte. Dito po sila naglilipana at ginagawa po nila ang kanilang krimen alang-alang po sa kanilang bansa, alang-alang sa kanilang ekonomiya at pinagsasamantalahan ang ating bansa. Tayo po ay mayroong kakayanan. Kaya po natin yan. Kailangan lang natin tumulong ng konti ang Bureau of Immigration. Halimbawa, kami na mga mamamayan, kami na mga media practitioner, pwede po namin hilingin bakit natin hindi repasuhin ang mga papeles na mga inchik na yan. Pag sila ay walang visa, walang working visa, kahit na nagtatrabaho sila sa Pogo at sapagkat sila nagtatrabaho sa Pogo, dapat natin silang hulihin, dapat nating eksaminin ang kanilang papeles at pag napatunayan natin na hindi sila karapat-dapat manatili dito sa Pilipinas at kinakailan sila i-deporte, ipa-deport natin yan. Pag hindi natin kaya i-deport yan, kidnapin na natin yan at atin na itapon dyan sa dagat o dyan sa kanilang barko, itulak natin ang barko patungong China. Abay, hindi po natin magagawa yan sapagkat ipapagtanggol po yan ng ating batas. Ipapagtanggol po yan ng ating militar, ipapagtanggol po yan ng pulis, ipagtatanggol ng National Bureau of Investigation, higit sa lahat, ipagtatanggol ng Malacanang. Ganun pa man, pipilitin pa rin po natin na rikisahin yan sapagkat meron tayong batas at bilang mga Pilipino, meron po tayong tungkulin na hilingin na igalang ng Malacanang ang batas. Meron tayong tungkulin na igalang ng military ang ating batas na kinakailangan po natin, kailangan hilingin, pilitin ang ating militar na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas, ipaglaban ang ating soberenya, ipaglaban ang ating pong mga kasarinlan, ipaglaban ang bawat isang Pilipino. Bakit po hindi nila nagagawa yan? Bakit? Sapagkat ang Commander-in-Chief ay si Duterte, sapagkat ang Commander-in-Chief ng all Armed Forces of the Philippines ay traidor at ang kanyang loyalty o katapatan ay sa China sapagkat siya ay nalulung na sa droga, siya ay nalulung sa kapangyarihan, siya ay naging baliw na sa kanya pong pagtamasa ng napakalaking kapangyarihan na ating pong kinatatakutan. At habang tayo po'y natatakot para po ay binubulid natin ang ating bansa, sige na China, sakupin mo na kami. Wala kaming laban sa iyo, takot kami sa iyo, napakalaki mo, kakampi mo pa ang presidente namin, anong laban namin sa iyo? Lalaban kami sa iyo, kakampi mo ang army, lalaban kami sa iyo, kakampi mo ang Philippine National Police, lalaban kami sa iyo, kakampi mo ang NBI, kakampi mo Malacanang, kakampi mo senador, kakampi mo congressman. Sino lang kakampi sa atin? Sana kumampi na lang sa atin ang New People's Army. Sana kumampi na lang sa atin yung mga makabayan block ng Kongreso. Sana huwag sila magpapadaig dyan po sa programa ngayon na wasakin ang pangalan ng New People's Army, wasakin ang pangalan ng Communist Party of the Philippines at ang idadampana ay Communist Party of China. Hindi po ba napakalaking diferensya ng utak ng Pilipino? Pinapayagan natin ang ganitong uri ng paninikil sa ating pong sarili mga kababayan sa kabila ng ating pong nakikita. Tuloy-tuloy ang panluloko sa atin. Tuloy-tuloy ang korupsyon. Tuloy-tuloy ang nakawan. Tuloy-tuloy at lalong lumalaki ang mga Shabu Laboratory at sang-ayon po sa PIDEA informant ko, sa isang araw ay akin po susulat ang aking libro at gagawin ko po siyang bayani sapagkat siya nagsabi sa akin na, Kawaldi, 4 times na lumobo, 4 na doble ang inilobo ng kalakalan ng droga sa Pilipinas magmula ng July 1,
2016 hanggang ngayon November, sabi niya, 2020. 4 na taon, 4 na doble ang itinaas ng kalakalan ng illegal na droga sa ating bansa. Ang katanungan po natin ay katanungan sa akin dyan po ng mga ibang bansa sa akin, lalo tigit yung po mga kaibigan nating mga mamamahayag na dayuhan. Ang sabi nila, Brother Waldy, how can your people, how can your media associates stomach what is now obtaining in the Philippine scene? Paano raw natitiis ng mga media practitioner na Pilipino ang nangyayari po sa ating kapaligiran, ang nangyayari po dito sa ating politika, ang nangyayari sa ating bansa? Bakit walang lumalaban? Ang sabi ko, mali ka. Tagalog nga lang, Pilipino nga lang yung lingwahe ko. Pero mag-tune in ka dyan sa YouTube at marami akong sinasabing pakikibaka laban sa pananakop ng China, laban sa korupsyon, laban sa patayan, laban sa human rights violation. Hindi ko naman siya masisisi sapagkat paminsan-minsan lamang po ako mag-deliver ng English commentary dito. Napupulan pa ako. Ang sabi raw, papapil pa raw ako. Sabi ng troll na pag ako po ay nagdi-deliver ng English, talaga po naman bihasa po kung maging public speaker sa English. Kaya nga po paborito ko ng mga Rotary Club na maging guest speaker sapagkat dyan po sila nakakarinig ng mga makukulay na talumpati sa wikang English. At sinabi ko, sorry kung hindi ka marunong magtagalog, hindi ako mag-apologize sa iyo, bakit hindi ako nagsasalita o nagtatalumpati o nagkokomentaryo ng English sapagkat ang nais kong buhayin ng pagkamakabansang puso ay ang mga Pilipino. Tayo po ay maghihintay. Nalalaman ko, merong mga military nangangalit. Meron silang prinsipyo na isang araw babalikwa sila at magiging mga bayani, sundalo. In the meantime, tayo po ay magpapatuloy. Boy, napa-English tuloy tayo sapagkat yung kaibigan ko po dyan sa Amerika, ang sabi niya, na-enjoy namin yung iyong mga komentaryo sa radyo, pero itong mga barkada ko hindi nakakaintindi ng Tagalog o Filipino language. Sorry po kayo. Kayo ang mag-adjust, hindi Pilipino na lamang parati mag-adjust upang kayo'y dakilain, upang mag-adjust kami sa inyong kabubuhan sa aming wika. Abay, mag-aral-aral po kayo. Kaya nga po, kung minsan naiisip ko, kinakailangan siguro magkaroon na rin po tayo ng translator dito po sa ating programa upang sa ganun maintindihan po tayo ng ating pong mga kasamahan sa ibang bansa na hindi lahat ng Pilipino ay gunggong. Hindi lahat ng Pilipino pumapalakpak kay Duterte sa tuwing siya ay nananalbahi ng ating pong mga kababaihan, kung siya ay nagmumura kay Santo Papa, kung siya ay nagmumura at nagpapapatay ng ating pong mga obispo, at kung siya ay nagmumura at tinatawag na estupido ang Diyos. Bahala po yung mga Duterte followers, kanilang responsibilidad dyan. Pero ang kawal ng demokrasya, kinukundina yung inyong puon na si Duterte sa kanyang kababuyan, sa kanyang kabubuhan, sa kanyang pagkakriminal na dapat hindi siya dinadakila upang iligtas po natin ang ating bansa. Kinakailangan po natin magkaisa, labanan po natin yung mga inchik na yan, i-deport natin. Pag hindi mo marunong magtagalog, hindi marunong mag-Ilocano, hindi marunong mag-Bisaya, yung inchik na yan, bagito lamang siya rito. Pag bagito siya rito, ang tawag po natin dyan ay Duterte Chinese. Ibig sabihin,
pinapasok ni Duterte ang mga illegal na inchik, mga bagong inchik. Meron po silang citizenship, meron silang mga passport ng Pilipino. Yan po ay mga genuine, tunay na mga passport, ngunit bakante po yan at inareglo lamang ng kanilang konsulado at ng Bureau of Immigration at tulong-tulong Chinese Consulate and Philippine Bureau of Immigration para maperpekto ang visa ng mga komunistang inchik sa pagpasok sa ating bansa. Nasaan ang puso ng gobyerno ito? Nilalabanan tayo habang nirerentag ang mga artista, binababoy ang mga kongresista na legally participating in our electoral system. Gaganyanin ninyo? Traidor Duterte. Traidor ka, Rodrigo Roa Duterte. Abogado ka pa naman, sinabi mo, legal fronts. Anong ibig sabihin yan? Hindi labag sa batas. Legal. Kung legal front siya, kahit na front siya, legal siya, bakit mo pinapahuli, bakit mo pinapapatay sa Armed Forces of the Philippines na ututurin na duwag din pareho mo? Na walang loyalty sa batas, hindi kinikilalang batas. Nandyan na sa batas, nasa bibig mo, sinabi mo, these organizations are legal fronts of the National Democratic Front of the Philippines. Legal nga. Kung legal yan, bakit mo ginagawang krimen? Bakit mo kinikriminalize? Bakit mo dinideklara illegal? Unilaterally, ibig sabihin, nag-iisa, one way, unilateral. Now, hindi mo man lamang tinimbang, hindi mo man lamang binigyan ng pagkakataon na sabihin, no, we adhere only to nationalist ideals. Ang pagiging nationalist, makabayan, ay hindi kasalanan. Bakit biglang-bigla dito kay Duterte, pag sinabing makabayan black, komunista na. Pag sinabing makabayan black, illegal na. Pag sinabing makabayan black, pagtulong-tulungan na ng army, ng Senado, ng Kongreso. Nasaan ang ating pag-iisip niyan? Legal front. Gabriela, Anak Pawis, Kapisanan ng Magsasakang Pilipino, kadamay, mga legal organization registered legally. At siyang mga pareho nila Sarate, Bayan Representative, they have opted to join an electoral struggle. Sa halip na sa armadong pakikibaka sila po ay sumali sa politika, sila ay sumali sa proseso ng batas, tapos sila ay inyong sisipain papalabas at magkukunwari yung inyong mga ahente na magiging ka-Eric. Dagukan ko pa yung Eric na yan. Paano naging komunista yan traidor? Paano naging komunista yan hindi siya marangal? Para ikaw ay maging komunista o ikaw ay maging makabayan, kinakailangan ikaw ay marangal, kinakailangan ikaw ay edukado. Kaya nga po karamihan po ng kanilang itinuturo itong si Duterte, mga galing sa University of the Philippines, sapagkat yan ang mga nag-iisip, yan ang merong nasyonalismo sa kanilang mga puso. Sila ang mga Pilipinong dapat po maging huwaran natin at hindi sila ang dapat po nating inaatake at dinadakila sa kanilang lugar ang komunistang inchik. We are now faced with this proposition. Are we against the Filipino and loyal to the Communist Party of China? I know the answer. If you are for Duterte, the answer is yes. If you are for Kawal and Demokrasya, the answer is a resounding no, no, no. Yan po ang paninindigan ng Kawal and Demokrasya. Ako po si Waldy Carbonell nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas.